Nawalan yata ng preno ang bus. Sobrang tirik ng dinadaanan natin. Natatakot ako. Baka mamatay tayo. Dek, huwag kang matakot. Nandito si ate. Pasensya na kayo. Nawalan ng preno ang bus. Kaya wala munang babangon at lalakad. Ihanda ninyo ang iyong katawan at yumuko kung kinakailangan. Magkano ba tayo? Paano ba tayo? Yung bus. Dek, kumapit ka rito, Dek. Oo, ate. Anong nangyayari? Mukhang mahuhulog ang bus sa bangin. Hindi makontrol ng driver. Ihanda niyong mga sarili nyo. Maglagay ng bag sa ulo. Ate! Kumapit ka, Dek! Kumapit ka! Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutan mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Ano ba, Dek? Bakit mo ba ako ginising? Pagod ako sa pag-aaral. Si Mama. Ano si Mama? Iniwan na yata tayo ni Mama, ate. Umalis na siya. Dek, hindi umalis si Mama. Panggabi ang trabaho niya. Kaya wala siya dito ng umaga. Ano ba? Baka late lang. Wala na yung mga gamit niya, ate. Nakita ko yung cabinet niya nakabukas. Wala ring laman ng mga damit. Ano? Hindi ka ba naniniwala, ate? Tingnan mo. Teka, babangon ako. Oh, tingnan mo. Wala na eh. Oo nga. Wala ang mga damit niya. Pati mga bag niya. Ibig sabihin, baka sumama na siya dun sa mayamang lalaki na nanliligaw sa kanya. Iniwan na tayo ni Mama, ate. Dek, tahan na. Ate. Huwag kang mag-alala. Nandito pa si ate. Hindi kita iiwan. Niyakap ni Mariel na mahigpit ang kapatid. Panay rin ang pag-iyak nito. At napayak rin naman sa biglang pag-iwan sa kanila ng kanyang ina. Pumunta siya sa warehouse kung saan ito nagtatrabaho. Nagtanong-tanong sa mga katrabaho nito pero wala silang alam kung nasaan siya. Nagtanong na rin sila sa iba na mga kakilala pero wala ring ideya ang mga ito kung saan pumunta. Habang naglalakad, nakita ni Mariel ang kanilang ama. Pahangos niya itong nilapitan. Napatigil ang lalaki sa paglalakad. Taas ang kilay na tumingin sa kanya. Oh, anong kailangan ninyo? Pa, iniwan na po kami ni Mama. Umalis siya kaninang umaga. Hindi man lang po nagpaalam sa amin. May hinala po ako na sumama siya dun sa mayamang manliligaw. Ganyan naman talaga ang nanay ninyo eh. Kaya nga iniwan ko yan dahil hindi siya nagtitino. Tinanggap ko siya na pokpok siya nung nakilala ko. Kaya lang, kahit may anak na, hindi pa rin iniiwan ang trabaho na yon. Kaya nga po pa eh. Hindi pa rin siya tumitigil. Dapat pala, sa'yo na lang kami sumama ni Dekdek nung nagkahiwalay kayo. Nagkamali po kami ng naging desisyon, Papa. Wala na tayong magagawa.
Nakabuti rin naman na pinili ko ang sarili ko. At napaganda naman ang buhay ko. Papa, baka po pwedeng sa'yo na muna kami ni ate. Oo nga naman, Pa. Yun din pong sasabihin ko sa'yo eh. Kasi hindi ko na kayang paaralin si Dekdek. Aba, hindi pwede. Pa, Hindi ito alam ng girlfriend ko at malapit na kaming ikasal. Kasalanan din naman ng nanay mo. Sinusubukan ko nung magpadala ng sustento, mas inuuna niya ang pride niya. Tapos iiwan lang naman pala ang mga anak niya. Kung kailan may sarili na akong buhay, Papa, yun na nga po eh. May pera naman po kayo. Tsaka, paano na kami? Wala nang magulang na mag-aalaga sa amin. kaya ka namang alagaan ng ate mo, Dekdek. Huwag ka na magpasaway sa kanya. ganito na lang po, Papa. Ano po kaya kung bumalik na lang kayo sa pagsusustento sa amin para mabuhay pa rin kami ni Dekdek? Maipagpatuloy namin ang pag-aaral namin. Ngayon pa, ang dami ko ng pinagkakagastusan sa negosyo ko. Anong akala nyo sa akin? Mayaman at dinadampot ang pera? Hanapin nyo na lang ang nanay nyo. Kasi napag-usapan na namin, hanggang sa huli, siya ang bubuhay sa inyo. Papa, magulang din namin kayo. Hindi lang naman si Mama ang may gustong mabuhay kami. Kesa mag-aksaya kayo ng oras sa pakikipag-usap sa akin, hanapin nyo na lamang ang nanay ninyo o gumawa kayo ng paraan. Ikaw, Mariel, malaki ka na. Kung gusto mong makapag-aral si Dekdek, edi tumigil ka sa pag-aral mo at magtrabaho ka. Grabe ka naman, Papa. Tinanggap na nga namin na iniwan niyo kami noon. Tapos, minsan lang na humingi ako ng tulong. Kanyang ka naman. Ano bang klaseng magulang ka? Hindi mo alam kung ano pinagdaanan ko sa nanay mo noon. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Mauna na ako. Marami pa akong gagawin. Pa, Bitiwan mo ko. Tsaka na. Papa! Pagtalikod ni Alberto'y nag-unahang pumatak ang luha ng mga mata ni na Mariel at ni Dekdek. Niyakap niya ang kapatid na umiiyak din. Wala silang pakialam kung pinagtitinginan sila ng mga tao sa kalsada dahil parehong mabigat ang nararamdaman nila. Pagka-uwi nila, tumawag ang lola ni Mariel na ina ng mama nila. Sinabi nito na doon muna sila sa Bicol. Doon rin sila mag-aaral at ito na ang bahala sa kanila. Agad namang nag-impake ng mga gamit si Mariel at naghanda ng kanilang dadalhin sa biyahe. Dekdek, bilisan mo na para maaga tayong makaalis. Ate, may pamasahe ba tayo papuntang Bicol? Oo naman, Dekdek. Binutas ko na yung alkansya ko at sa tingin ko, ayun, kasya naman. Ate, natatakot ako. Hindi ba sabi ni Lola dati, may aswang daw sa daan papuntang Bicol? Wala, Dekdek. Huwag kang maniwala doon. Ate, hindi ko alam pero parang hindi magandang pakaramdam ko. Naiisip mo lang yung sinabi ni Lola kaya ka nagkakaganyan. Sige na, mag-ayos ka na dyan. Bilisan mo na. Sige ate. Ipinagpatuloy na magkapatid ang pag-aayos ng mga gamit at nang matapos na ito'y dumiretso sila sa terminal. Gabi na nang makarating sila pero mabuti na lamang at may naabutan pa silang bus at eksaktong lokasyon papunta sa kanilang pupuntahan. Habang naglalakad papunta sa bus, napansin ni Mariel na parang hindi mapakali si Dekdek. Kaya naman umupo siya sa harapan nito at kinausap ang kapatid. Halata niya ang tensyon na nararamdaman nito. Kaya naman hinaplos niya ang ulo nito at tiningnan ng masinsinan sa mata. Dekdek, natatakot ka ba? Ate, kasi siguro Mamimiss mo sa atin, ano? Alam mo, Dekdek,
minsan lang natin nakasama si Lola. Pero sigurado ako mabait yun. Masarap siya magluto at aalagaan niya tayo kapag may sakit. Mas mapapabuti kasi ang buhay natin doon kaysa dito. Hindi ko rin kasi alam kung kaya pa ba kitang pag-aralin. Dek-dek kasi, kailangan nating magbayad ng upa sa bahay. Tapos mga pangangailangan pa natin. Kaunti lang kasi ang sinasahod ni ate. Oo nga ate. Tama ka. Pero ano kasi, parang natatakot ako sa biyahe natin. Kasi gabi na oh. Baka matulad tayo sa mga napapanood ko sa TV. Yan kasi ang hilig mong manood ng horror. Hindi yan mangyayari, okay? Nandito si ate. Hindi kita pababayaan. Sige na. Halika na. Baka maubusan pa tayo ng upuan. Eto na, Dek-Dek. Dito tayo sa unahan. Sige ate. Yun na yung konduktor. Magbabayad na tayo. Miss, saan kayo? Sa Camarines po, kuya. Ito ang ticket mo. Sige po. Naku, paano kaya to? Oh, bakit ate? Kasi kulang ang 20 pesos yung pamasahe natin, Dek-Dek. Akala ko kasi ganun pa rin ang presyo ng pamasahe. Naku, mukhang nagtaas na pala. Paano yan ate? Hindi ko rin alam eh. Miss, kulang ang pamasahe nyo? Oo. Yun ate, humiram ka muna kay Kuya ang katapat natin oh. Mukhang mabait naman eh. Ano ba, Dek-Dek? Huwag kang ganyan. Nakakahiya. Miss, kulang pamasahe nyo? Nako, hindi. Anong hindi? Umuo ka na kanina. Kasi, may barya. Baka may barya ako dito sa bulsa. 20 pesos lang, narinig ko. Tapos ganyan ka na kumakareact. Ano ka ba? 20 pesos lang yun. Narinig ko nag-uusap kayo na kulang ka ng 20. Sakto naman, meron akong barya rito. 20 pesos. Kuya, nakakahiya po. Okay nga lang. Mas kailangan ninyo ito. Sige na ate, kunin mo na. Nako, salamat ho. Okay lang yun. Salamat po kuya. No problem. Baby boy. Sa wakas ay hindi na kulang ang pamasahe ng magkapatid nung bumalik na ang konduktor sa kanila para maningil. Mabilis silang nakapagbayad. Panay ang pasasalamat ni Mariel sa lalaki sa tapat nila dahil nagbabuting loob ito sa kanila. Mahaba ang biyahe at dumaan sila sa kahabaan ng kalsada na kung tawagin ay bitukang manok. Kumakalam na ang sikmura nila dahil wala pa silang kain simula umaga. Nakatingin si Dek-Dek sa lalaking nasa tapat nila. Kumakain kasi ito ng tinapay. Napansin ng lalaki na nakatingin ang bata kaya naman inalok niya ito. Gusto mo ba? Nako, hindi na. Salamat na lang. Hindi ko naman talaga bibigay. Joke lang. Sige na. Okay lang. Marami pa naman dito. Mahaba pang biyahe natin. Baka gutom na kayo. Nako, hindi po. Okay lang po kami. Ate, gutom na ako. Tek. Okay lang. Sige na. Eto na oh. Salamat ha. Kanina mo pa kami binibigyan eh. Walang problema. Mukhang magkababayan naman tayo eh. Taga Bicol din ako. Kami naman, ngayon lang makakarating sa Bicol. Pupuntahan kasi namin yung lola namin doon. Kala ko pa naman Bicolano talaga ka mo. Okay. Ako naman, uuwi ako sa tatay ko sa Bicol. Nagtatrabaho ako sa Maynila. Ganun ba? Oo. Kaya, di ka na masupog. Malay mo, maging magkaibigan tayo. Sa bagay. Siya nga pala, anong pangalan nyo? Ako nga pala si Mariel. Tapos ito naman kapatid ko si Dek-Dek. Carlo. Sana parehas tayo ng barangay para magkasabay na tayo. Kaya nga eh.
Nawalan yata ng preno ang bus. Sobrang tirik ng dinadaanan natin. Natatakot ako. Baka mamatay tayo. Dek, huwag kang matakot. Nandito si ate. Pasensya na kayo. Nawalan ng preno ang bus. Kaya wala munang babangon at lalakad. Ihanda ninyo ang iyong katawan at yumuko kung kinakailangan. Magkano ba tayo? Paano ba tayo? Yung bus. Dek, kumapit ka rito, Dek. Oo, ate. Anong nangyayari? Mukhang mahuhulog ang bus sa bangin. Hindi makontrol ng driver. Ihandaan yung mga sarili nyo. Maglagay ng bag sa ulo. Ate! Kumapit ka, Dek! Kumapit ka! Ang bus ay tumilapon sa gilid at bumagsak sa maputik at mabatong lupa. Ang mga pasahero sa loob ay nagsigawan. Marami ang nasugatan at parang naliligo sa dugo ang loob ng bus. Si Dekdek ay nakayuko sa dalawang upuan. Nahihilo siya dahil may sugat siya sa kanyang ulo. Nakatingin siya kay Mariel na tumilapon sa kabilang upuan at nadaganan ng mga gamit. Nanginginig ang buong katawan nito na meron ding umaagos na dugo sa kanyang ulo. Inihanda niya ang kamay ng kapatid at pilit itong iniaabot. Iniangat naman ni Mariel ang kanyang kamay. Inabot ang bunsong kapatid. Alay! Ate! Dek! Ate! Kung mamatay na yata tayo. Ate! Hindi na tayo aabot kay Lola. Hindi tayo mamamatay. Ate! Patay na yata ang mga kasama natin. Yun, ate, buhay pa yung lalaking mabait sa atin. Naipit mo sa dulo. Okay ka lang? Okay lang ako. Sakit na ulo ko. Mamamatay na yata tayong lahat dito. Paano tatay ko? Kaya nga, hinihintay kami ni Lola. Dek, kumapit ka lang sa kamay ko. Magkasama pa rin tayo. Hawa ka mabuti. Ate! Ano kulit ang ba? Kumapit ka lang! Ate! Ate, Dek! Ate! Sa pagkakataon na iyon ay tumagilid uli ang bus. Hindi alam na magkapatid ang nangyayari dahil nawalan sila ng ulirata. Nagising na lamang sila sa isang hindi pamilyar na silid. Inilingalinga niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang simpleng kwarto na gawa sa kahoy. Merong malaking aparador sa tabi ng higaan. Ang ilaw ay aandap-andap. Nakita niya ang bunso niyang kapatid na nasa tabi niya. Niyugyug niya ito at ginising. Pakisap-kisap mata pa ito nang maalimpungatan. Naglingalinga rin ang kapatid niya sa kabuuan ng paligid na yun at nagtataka rin sa itsura. Ate, nasan tayo? Hindi ba pupunta tayo kay Lola? Tapos nahulog yung bus. Hindi ko nga alam ang sunod na nangyari. Ate, dito ba yung bahay ni Lola? Hindi, Dek. Parang sinaunang bahay ito. Medyo makabago ng bahay ni Lola.
Aray! Masakit ang ulo ko! Ako rin, Dek-Dek. Masakit pa ang katawan ko. Pero, bakit tayo nandito, ate? Hindi ko nga rin alam, Dek-Dek. Gising na pala kayo. Ate? Sino yun? Si Lola na ba yun? Hindi ganun ang boses ni Lola. Yun na siya. Dek-Dek. Bakit nakasiksik kayo dyan? Bumangon na kayo at tanghali na. Sino po sila? Ha? Bakit? Di mo ko nakikilala ay lola mo ko? Ho? Hindi po kayo ang lola namin. Maya, ano bang pinagsasabi mo dyan? Ako ang lola mo. Ha? Naku, hindi po Maya ang pangalan ko. Ako po si Mariel. Anong Mariel? Saan mo napulot yung pangalan na yan eh? Ako ang nagpangalan sa iyo. Hindi ang walang kwenta mong nanay na iniwan ka pagkatapos kang ipanganak. Nagkakamali po kayo. Hindi po kaming apo ninyo. Baka kamukha lang po. Isa ka pa. Eloy, parehas kayo ng ate mo. Ha? Hindi po Eloy ang pangalan ko. Dek-dek po. Ewan ko sa inyo. Nakalog siguro utak ninyo nang matumba kayo ng gumuhong dingding. Ang lakas ng bagyo ng isang araw. Ngayon nga lang kayo nagising at mabuti na lang. May alamang lola ninyo sa panggagamot. Kaya di na kayo dinala sa ospital. Nagkakamali ho kayo. Hindi po kami nadaganan ng dingding. Nahulog po sa bangin yung bus na sinasakyan namin. Ay, nako. Ganyan siguro ang epekto kapag nakalog ang utak. Eh, hindi pa nga kayo nakakasakay ng bus. Kasi, hindi ko kayo pinapayagang magbiyahe. O siya, magluluto lang ako ng almusal. Sumunod kayo sa akin sa labas. Ate, anong nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ako rin nga eh. Hindi ko kilalang babaeng yun. Ate, hindi kaya patay na tayo? Tapos, nabuhay lang tayo sa ibang katauhan? Hindi ko alam, Dek-Dek. Pero baka nga, hindi malabong mamatay tayo sa bus. Ate, paano to? Parang ayoko dito. Masyado makaluma. Huwag kang mag-alala, Dek-Dek. Aalamin natin kung anong nangyayari. Inaplos ni Mariel ang ulo ng kapatid niya para pakalmahin ito. Pagkatapos ay nagdesisyon silang lumabas. Masyadong makaluma ang bahay na iyon. Meron itong mga kung ano-anong rebulto na nakadisplay, mga iba't ibang paintings. Wala man lang appliances ang bahay na yun. Ang tanging nandoon lamang ay lumang radyo. Dumiretso ang magkapatid sa kusina at may pinto pa lang. Naaamoy na nila ang aroma ng nilulutong pagkain ng matanda. Nang makita sila nito'y pinaupo sila sa mesa at ipinagsandok ng isang mangkok ng niluluto niyang arroz caldo. Oo. Ayan na. Kumain na kayo. Buong maghapon na walang laman ang sikmura ninyo. Dahil hindi kayo gumising. Hindi ko kayo pwedeng biglain, kaya ayan, lugaw muna ang kainin nyo. Lola, sigurado po ba kayong kami ang apo nyo? Abay, bakit hindi? Ay naku, apo, alam ninyo, epekto lang yan ng pagkaka-aksidente ninyo. Pero wala po kaming maalala na nakasama namin kayo. Patuloy ko kayong paiinumin ng herbal na gamot na magaling sa utak. Mga isang araw, maaalala nyo rin. Lola, hindi po Mayat Eloy ang pangalan namin. Hay nako mga apo, tiis-tiis lang muna.
Ganyan talaga. Kapag naaaksidente, lalo na at ulo ninyo ang natabaan. Ay sige na, kumain na kayo at pupunta na ako sa karinderya. Sige po. Ate, bakit ganun? Walang lasang pagkain? Oo nga eh. Wala man lang asin. Ngayon lang ako nakakakain ng lugaw na walang asin. Huwag mo munang kainin, Dekdek. Baka wala tayo sa mundo ng mga tao. Baka naengkanto tayo o ano kasi naaalala ko. Sobrang liblib yung bangin na pinaghulugan ng bus na sinasakyan natin. Hala ate, makakabalik pa kaya tayo sa mundo natin? Aalamin natin, Dekdek. Basta, huwag kang pakakampante. Opo ate. Sige na, itapon na lang natin tong lugaw. Hindi natin to pwedeng kainin. Kaya nga baka mamaya may lason pa. Ayun, may nakita akong saging. Yun na lang ang kainin natin. Sa tingin ko, mas ligtas yun kaysa sa luto ng matandang yun. Sige ate. Itinapon ng magkapatid ang lugaw at mas piniling kainin ang saging na nakasabit sa kusina. Pagkatapos ay naglibot-libot sila sa lugar na iyon. Inobserba nila ang mga tao. Napansin nila na tila ba pare-parehas lang na walang ekspresyon ang mukha ng mga iyon. Merong kakaibang aura at iba pang tingin sa kanila. Parang may kakaibang pagnanasa. Ilang sandali pa nakakita sila ng pamilyar na mukha. Parang naligaw din kagaya nila. Naalala nila ito, yung lalaking mabait sa kanila. Yung kumumpleto ng kanilang pamasahe at binigyan sila ng pagkain. Ate, natatandaan ko yung lalaking yun, oh. Siya yung kasama natin sa bus na mabait. Ayun, oh. Oo nga no, naalala ko na rin siya. Puntahan natin, ate. Baka may alam siya sa nangyari sa atin. Sige, Dekdek, tara. Excuse me po? Nawawala rin kayo? Kuya, kilala ka namin. Ikaw yung mabait na lalaki sa amin sa bus. Sa bus? Ibig sabihin, totoo yung mga ilang naaalala ko sa bus? Hindi mo ba kami naaalala? Basta ang natatandaan ko lang, sumakay ako ng bus at nahulog sa bangin. Yung ibang detalye, hindi ko maalala. Pero parang may kasama nga ako doon na magkapatid. Kami yun. Sigurado ako, kami yun. Ang hindi ko maintindihan kung bakit nagising ako rito. At isang lalaki ang nagpapaalala sa akin na tatay ko raw siya. At naalala ko sa pagsakay ko sa bat, parang pupunta nga ako sa tatay ko pero parang hindi naman siya ang tatay ko. Ganon din kami. Yung matandang babae, nagpakilalang lola namin. Pero hindi naman talaga siyang lola namin. Tapos, iniba niya yung pangalan namin. Ang pangalan ko ay naging si Maya. Tapos itong kapatid ko naman, si Iloy. Hindi ba, Dekdek? Ganun nga po. Ganon din sa akin. Kaloy ang tawag sa akin nung ama ko Rokuno. Hindi ko maintindihan kung panaginip lang ba yung nangyari sa past o ito yung panaginip. Yung kinaroroonan natin ngayon. Nalilito ako eh. Ako nga rin nalilito eh. Iniisip din namin ng kapatid ko na baka patay na kami at nasa ibang katauhan na kaming dalawa. Ang ipinagtataka ko lang, mabagal naman ako magsalita. Pero ikaw parang ang bilis mo pa rin. Pero hindi ba, hindi malabong mangyari yun? Sa naaalala ko, sobrang laki ng pinsala ng bus nung nahulog ito. Mahirap mabuhay sa ganung insidente. Pero nalilito pa rin ako. Kasi nakakaramdam kami ng sakit ng katawan
At may mga sugat pa kami sa ulo na eksaktong napinsala nung nakasakay kami sa bus. Hindi ba, Dekdek? Opo. Ganun nga, kuya. Ramdam ko nga parang may bali pa tong braso ko. Kasi naiipit ng bumagsak na gamit ang katawan ko. Ako rin. Sobrang sakit ng ulo ko. Nahirapan nga akong alalahanin ang ilang bagay. Ilang detalye ng buhay ko. Basta ang natatandaan ko lang, nahulog yung bus sa bangin. May kasama akong magkapatid. At mukhang kayo yun. E di, alamin natin kung ano nangyari sa atin, kuya. Oo nga, tama si Dekdek. Magkakasama nating alamin kung anong nangyari. Sa ngayon, kailangan ko munang umuwi dun sa nagpakilalang tatay sa akin. Pinagagawa daw siya sa akin eh. Kayo rin. Umuwi muna kayo dun sa lola nyo. Kuno. Pero huwag kayong magtiwala. Ako kasing gagawin ko. Makikisama muna ako sa kanila. Para malaman ko ang totoong dahilan. Bakit ako napunta rito? Kami rin ang kapatid ko. Ganon rin ang gagawin. Ngumiti na lamang si Mariel sa sinabing iyon ni Carlo. Hindi muna sila umuwi ng bahay. Patuloy pa rin silang nag-oobserba. Naglalakad-lakad sa lugar na yun at naghahanap ng pwede nilang madaanan palabas. Ang nakapagtataka nga lamang, parang napakaliit ng lugar na iyon dahil bumabalik lamang sila sa isang lokasyon. Isa pa, parang may itinatago sa kanila ang daan palabas. Kinahapunan, pagkagaling ni Lola Lolita sa karinderiya niya, inaya sila nito na maghapunan sa isang bahay. Pagdating doon, nakita nila ang isang lalaki na parabang nasa 50 na. Katabi nito si Carlo at sa palagay nila, ito na yung sinasabi niyang nagpakilalang tatay niya. Huwag na kayong mahiya. Pumasok na kayo at nakahain na ang pagkain. Oo ka. Aba, para namang hindi kayo sanay sa bahay namin. Lalo na si Maya. Kalaro ka ni Kaloy nung bata pa lamang kayo. Halos dito na kayo tumira. Kasi dito, hinabili ng lola mo. Hindi ba, Kaloy? Opo, itay. Oo nga. Tama si Isko. Pumasok na kayo. Bilisan nyo na. Umupo na kayo rito at tumabi kay Kaloy. Opo. Diyan. Kaya dito na kayo pinakain kasi maganda kinita sa pagtatanim. Gusto ko lang maganda handa ng masarap na pagkain. Oo. Alam nyo naman yang manong Isko ninyo. Bukod sa kasosyo ko ya sa karinderya, hindi yan iba sa atin. Kapag may ganitong masarap na pagsasaluhan, hindi niyan tayo malilimutan. O sige na, Maya. Ipagsandok mo ng pagkain ng kapatid mo at ganun din yung para sa'yo. Opo. Nakalimutan ko palang hanguin yung bulalo sa kusina kaya wala pa rito. Wala ring masarap na inumin. Sasama na ako sa'yo at gagawa ako. Siya sige. Diyan muna kayo, ha? Kami ay may aasikasuhin lang sa kusina. Opo. Ate, ayokong kumain. Wala tayong magagawa, Dekdek. Nandito na tayo. Hindi tayo pwedeng magpakita na tumututol tayo. Gagawa na lang ako ng paraan para maisukan natin mamaya. Eto. Natuklasan ko na walang lasang pagkain dito. Kaya may ginawa akong paraan. Uminom ako ng serpentina. Pagkatapos, naisuka ko. Mukha kasing may kakaiba sa luto nila. Mag-iingat lamang kayo. Huwag niyong ipakikita ang pagsuka ninyo. Ayun, sabi nga ni Lola, mabisa tong pampasuka kapag ayaw mo ng kinakain mo. Sobrang pait kasi nito. Yun.
Inumin nyo na lang yan. Eto ang bulalo. Nakuha ko na. Kaloy, hindi mo kasi pinaalala. Pasensya na po, Itay. Nakalimutan ko po. Gawa na rin itong inumin natin. O siya, kumain na kayo. Bago pa sumandok ay nagkatinginan muna ang tatlo bilang senyas na alam nila ang gagawin pagkatapos kumain. Lahat ng pagkaing nakahain ay kinain nila. Hindi talaga nila magustuhan ang lasa noon. Bukod sa walang alat, malansa rin ang pagkakagawa na para bang sinadyang maging malasado ang karne. Umuwi na ang magkapatid kasama si Lolita pagkatapos nilang kumain. Nang saktong nasa kwarto na ang lola nila, Kuno, dumiretso ang magkapatid sa banyo. Ginuya ang serpentina. Agad silang nagsuka dahil sa sobrang pait ng lasa noon. Dek-dek, Isuka bulata. Opo, ate. tapos na ako. Buusin nating mabuti itong pinagsukahan natin. Baka makita nung matanda. Sige, ate. Tapos na rin ako. Ate, Oh, tingnan mo. ano yun, Dek-dek? May nakasuksok na buto ng tao dito sa may sulok. Oo nga, no? Ano kayang ibig sabihin nun, ate? Ang ibig sabihin lang nun, hindi talaga tayo pwedeng magtiwala sa matandang yun. Ate, natatakot na ako. Ano tayo makakaalis dito? Huwag kang mag-alala, Dek-dek. Gagawa natin ng paraan. Maya, Iloy, nandyan ba kayo? Nandiyan na siya. Lumabas na tayo. Opo, ate. Lola, Kanina pa ba kayo nasa banyo? Ano tang tagal-tagal ninyo? Lola, ang tagal kasing magbawas ni Eloy eh. Tapos ayaw niya magpaiwan. Hindi na sanggol yung kapatid mo, Maya. Ikaw naman, Iloy. Matuto ka ng magbanyo. Nang sarili mo na hindi ka umaasa sa kapatid mo. Opo, sorry na po, Lola. Pumasok na kayo sa kwarto. Gabi na. Hindi na kayo pwedeng lumabas kapag gabi na. Naiintindihan? Opo. Nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto ang magkapatid. Inilak nila ang pinto at isinara ang bintana. Hindi komportable ang pakiramdam nila sa loob ng silid. Para kasing may hindi magandang mangyayari anumang oras. Si Dikdik, hindi mapigilan ang takot kaya humiga siya sa dibdib ng ate niya. Hinaplos-haplos naman ni Mariel ang ulo ng kapatid. Pilit nilang gustong makatulog kahit namamahay sila sa lugar na iyon. Nang mga bandang 12:00 na ginising sila ng isang malakas na tunog na parabang nagtatadtad ng kung ano sa labas. Wala iyong tigil at paulit-ulit. Ate, ano kaya yun? Parang may nagtatadtad. Kanina ko pa nga yun naririnig, Dek-dek. Naaalarma na ako. Ate, parang nagtatadtad siya ng karne. Si Lola yata yun. Oo nga eh. Napansin ko rin yun. Pero bakit naman magtatadtad siya ng karne ng ganitong oras? Di ko nga rin alam, ate. Ate, natatakot na ako. Kinakabahan nga rin ako, Dek-dek. Kumapit ka lang sa akin, Dek-dek. Ate, natatakot na ako. Kalma lang, bunso. Kalma. Nandito si ate. Hindi kita pababayaan.
Niyakap na lamang ni Mariel ang kapatid na nanginginig ang buong katawan. Siya naman ay panay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Sobrang nagugulo na siya sa mga nangyayari. Hindi sila makatulog hanggat naririnig nila ang malakas na pagtatadtad at ang nakatatakot na tawa ng mga matatanda. Madaling araw na nang mawala ang ingay at narinig nila doon sa kanilang tinutuluyan. Naging mapayapa at nakatulog sila. Kinabukasan, pinuntahan nila si Carlo. Pagkaalis ng matanda sa bahay, mabuti na lang din at wala ang tatay ni Tukuno. Ikwento nila ang nangyari sa kanila at may naikwento rin si Carlo na nakatatakot na encounter sa lugar na iyon. Alam niyo ba kagabi, may narinig akong parang malakas na tunog. Winawakwak na karne tapos may narinig akong malakas na pagmuya at pagbigay. May hinala ka ba na yung tatay mo kuno ang gumagawa nun? Siya lang naman kasama ko sa bahay. Saka nasa loob lang naman ng bahay yung naririnig ko. Ano kayang magandang gawin, Carlo? Oo nga, Kuya Carlo. Natatakot na ako. Baka patayin nila tayo kapag... Oo nga, Carlo. May naiisip ka bang paraan? Umalis tayo sa lugar na to. Sinubukan namin kahapon na hanapin yung daang palabas. Pero parang bumabalik lang kami sa iisang lokasyon. Oo nga, Kuya Carlo. Parang may pumipigil sa amin na umalis. Yun nga eh. Kaya hindi ko alam kung paano makakaalis sa lugar na to. Anong... Nakikita niyo ba yung daan na yun? Anong meron sa daan na yun? Sa tingin ko, doon ang daan palabas ng lugar na ito. Kasi doon nang galing yung kaibigan ni tatay kapag lumuluwas sila. Carlo, subukan kaya natin doon. Malay mo, makalabas na tayo dito. Sige, Dek, baka makalabas na tayo sa lugar na to. Opo, ate. Sana nga. Pumunta nga sila sa daan na sinasabi ni Carlo. Masyadong masukal at matalahib ang lugar na iyon. Pero tiniis nila. Nagbabaka sakaling yun nga ang daan palabas. Pero gaya ng nangyari kina Mariel at Dekdek. Nang hinanap nila ang daan palabas, kahit saan sila dumaan ay bumabalik lamang sila sa iisang lokasyon. Nasubukan na nila ang lahat ng daanan na pwedeng labasan, pero hindi pa rin sila makaalis sa sukalan na iyon hanggang sa inabot na sila ng pagod. Nagpahinga muna sila sa lilim ng isang malaking punong kahoy. Pare-parehas lang silang hiningal dahil sa kababalik-balik. Nadaanan na naman natin halos lahat ng daan dito. Saan pa kaya tayo pwedeng dumaan para makalabas sa lugar na to? hindi ko rin alam. Sobrang nakapapagod. Pakiramdam ko, pinaglalaroan tayo ng mga aswang. Ate, Kuya Carlo, parang may nakatingin sa atin sa bandaron. Delikado na to, Carlo. Lumipat na tayo ng pwesto. Subukan ulit nating humanap ng daan. Baka sakaling makalabas na tayo. Kaya nga, Carlo, Sige, subukan uli natin doon. tara. Dek, kumapit ka sa akin. Opo, ate. Hoy! Anong ginagawa niyo rito? Si Mangisko. Mukhang hindi tayo makakaalis dito. Ate, Kapit ka lang, Dek. Ang sabi ko, anong ginagawa niyo rito, Kaloy? Saan mo dinadala ang mga kaibigan mo? Namamasya lang po. Bumalik na kayo. Hindi kayo dapat pumunta sa kung saan lugar. Balik! Tara na, balik na tayo. Baka kung anong gawin sa atin kapag hindi tayo bumalik. Kaya nga, tara na. Tara. Nagpatiuna sa paglalakad si Isko at sinunda naman ito ng tatlo. Wala na silang nagawa, kundi bumalik na lang sa kani-kanilang mga tinutuluyan. Pagdating sa bahay, nakita ng magkapatid ang tsinelas ng lola nila Kuno sa labas.
Ibig sabihin, nandoon lamang ito at wala sa karinderya niya. Naabutan nila si Lola Lolita sa kusina. Naghugas ito ng mga pinggan. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Mariel. Bago lumapit sa matanda, nang mapansin siya nito, nagtataka itong tumingin sa kanya at itinigil nito ang kanyang ginagawa. Lola, Oh, Maya, ano yon? may itatanong lang po sana ako. Sige, ano ba yon? Talagang, apo niyo po ba kami ni Iloy? Ay, nako Maya. Mukhang hindi pa bumabalik sa dati ang ayos ang utak mo. Apo kita. Anak ko ang nanay mo. Walang duda yon. Pero, iba pong naaalala ko. Ang lola ko po ay nakatira sa isang bayan sa Bicol. Ang bahay niya, nasa isang malaking subdivision. Pero ito pong sa inyo, wala ho akong maalala na kahit na ano. Hindi ko rin po alam kung bakit tinatawag mo kaming apo, kahit hindi naman po. Ay, ang mabuti pa. Magpahinga ka muna doon. Mukhang napagod kayo sa kung saan man kayo nagpunta. Hindi ko rin po maramdaman na lola ko kayo. Kahit sinasabi niyo. Kayo ang nagpalaki sa akin? At yung pangalang Humaya, pakiramdam ko ho, hindi ho sa akin yun. Alam mo, Maya, ganito ha? Ang mga magulang mo ay matagal nang namatay dahil sa isang aksidente. Sanggol pa lang si Iloy noon. Ako na ang tumayong magulang sa inyong dalawa. At sa pamamagitan lang ng pagtitinda ko ng ulam sa karinderya, ay nabuhay ko kayo. Mahirap ang buhay natin, pero napalaki ko kayong kontento at mayaman sa pagmamahala po. Nasasaktan din ako na wala kang maalala. Pero umaasa ako na babalik din sa dati ang isipan mo at alaala. Hindi nakasagot si Mariel sa sinabing iyon ni Lolita. Mas lalo siyang naguluhan, napaisip sa realidad na meron siya. Kinagabihan, hindi makatulog ang dalaga. Malalim ang iniisip niya habang hinahaplos ang ulo ni Dekdek na nakahiga sa kanyang dibdib. Bandang 12:00, narinig na naman niya ang malakas na pagtatadtad sa labas. Lumakas ang tibok niya. Nanginig ang katawan niya sa takot. Nagising na rin si Dekdek na mahimbing na natutulog at mahigpit itong kumapit sa kanya. Ate, yun na naman yung nagtatadtad. Natatakot na ako. Kumapit ka lang sa akin, Dekdek. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Balang araw, matitikman ko rin kayo. Ate, natatakot na ako. Ano ibig sabihin na balang araw matitikman raw nila? Huwag kang matakot, Dekdek. Dito lang si ate. Ate, teka. Parang may kumagalutot sa bintana. Ha? Ano yun? Ate, natatakot na ako. Ate. Relax, ako lang to. Carlo? Shh! May nadiskubre ako. Tingin ko, kailangan nyo malaman to. Ano ba yun? Sumama kayo sa akin. Ate, sama din ako. Oo, Dekdek. Isasama kita. Carlo, tara. Inabot ni Carlo ang kanyang kamay sa magkapatid para alalayan silang makalabas ng bintana. Lumingon muna si Mariel sa may pinto bago umakyat sa kadahan-dahang bumaba sa bintana habang nakakapit sa kamay ni Carlo. Paglabas nila, saka napahangos na tumakbo ang tatlo. Nag-ingat silang mabuti dahil baka may makakita.
Dinala naman sila ng binata sa tindahan ng dinuguan ni Lolita at doon sila nagtungo sa likod. Pagdating nila doon ay may napansin silang mga kakaibang bagay na lalong ikinakilabot ng tatlo. Carlo, ano yun? Ano yung mga dala nilang sako? Tingnan niyo mabuti. Kuya Carlo, parang may umaagos na dugo. Yun na nga eh. May umaagos sa dugo. May inaalala akong tao. Yung laman ng mga sako niyon. Grabe, pumapatay sila ng tao. Hindi malabo. Hindi natin alam kung anong klaseng tao ang mga naririto. At mukhang hindi rin sigurado ang buhay natin sa lugar na to. Kuya Carlo, mamamatay na ba tayo dito? Dek, hindi. Huwag mong isipin yan. Gagawa tayo ng paraan kung paano makakalabas dito at kung paano makakaligtas sa mga aswang. Tamang Ate Mariel mo. Hindi ko kayo pababayaan. Carlo, parang mayapak na paparating sa atin. Talasan mong mabuting pandinig mo, Dek. Kumapit ka sa akin. Umalis na tayo rito. Mukhang malapit sila dito. Kaya nga, Dek, kumapit ka sa akin. Opo, ate. Dito tayo. Tara. Ate, kuya, sa likod. Anong sa likod? May parang aswang. Shh! Huwag kayo maingay. Oo nga, Carlo. Ate, Kuya Carlo. Bumungad sa kanila ang isang nakatatakot na nilalang. Ito ay isang malaking bulas ng aso na nakatayo at merong mapupulang mga mata, mahabang kuko at naglalaway ng itim na likido. Nagawa nitong hablutin ang tatlo, pagkatapos ay hinila sa isang masukal at madilim na lugar. Ibinagsak sila nito sa lupa. Hindi makagalaw ang tatlo dahil sa panghihina. Nabigla kasi sila sa ginawa ng aswang at hindi sila nakapaganda. Ilang sandali pa'y dumamba ito kay Dekdek at tinangkang sakmalin ang kawawang bata. Huwag ang kapatid ko! Hindi na kayo makaliligtas. Wag! Dek! Ang kapatid ko! Carlo, ang kapatid ko! Ito ang kahoy! Sige, iampas mo! Yan! Mamamatay ka, aswang ka! Mamamatay ka! Ate, tingnan mo si Kuya Carlo. Oo nga. Bakit parang sobrang lakas niya? Natatalo niya yung aswang gamit lang ang kahoy na hawak niya. Hindi kayo makakawala sa akin, ha? Poprotektahan ko ang sarili ko at ang mga kasama ko. Hindi ko hayang matalo mo ko! Yeah! Yun! Carlo! Nangihina na siya! Tumakbo na tayo! Bilisan mo! Kuya, tama na yan. Pakiramdam ko may darating pang mas marami. Carlo! Narinig ko na sila! Tama si Dekdek! Umalis na tayo! Eto na, mahina na siya. Sigurado akong hindi siya makakapanakit pa. Mukhang yun na sila, ate. Umalis na tayo. Carlo! Tara na! Sige, tara! Dito muna tayo sa bahay. Wala dito ang tatay. Dekdek, dito muna tayo. Sige, ate. Pangos na pumasok ang tatlo sa loob ng bahay ni Isko. Isinara nilang mabuti ang pinto at nilagyan ng mahigpit na kandato. Hindi pa sila nakontento. Pinatungan nila ito ng mabigat na upuan para hindi basta-basta mabuksan. Dumiretso sila sa kwarto ni Carlo at nagdesisyon na doon muna sila magpapalipas ng gabi. Bandang 12:00 na ng madaling araw nang makatulog sila. Kinabukasan, bandang 6:00 ay naunang nagising si Mariel. Rinig niya na may nag-uusap sa labas. Mukhang nagtatalo mga ito.
dahan-dahan niyang binuka ang pinto. Inusisa kung sino ang nag-uusap sa labas. Nakita niya sina Lolita at Isko. Nasabi ko naman sa'yo ito, Isko. May plano tayo sa mga yon. Kaya hindi ka dapat muna magparamdam ng kahit ano. Pasensya na, Lolita. Nadal lang ako. Alam mo naman yung kung ganitong pakiramdam, di ba? Pigilan mo ang sistema mo, Isko. Pwede ba maghintay ka? Darating ang araw na magagawa din natin ang gusto natin. Pero hindi pa ito ang tamang oras. Pasensya na talaga. Huwag mo nang uulitin yon. Makakasagabal ka sa mga plano ko. Susubukan ko. Huwag mong subukan. Gawin mo. Mariel, Shh! Teka, isasara ko lang tong pinto. anong pinanunood mo sa labas? Nag-uusap si Lola at si Mang Isko. Anong napag-usapan nila? Hindi ko maintindihan eh. Pero parang may ginawa si Mang Isko na nakasagabal daw sa plano ni Lola. Ano naman kaya yon? Ewan ko. Pero parang tao yung tinutukoy nila. Malamang tayo yun. Parang gano'n na nga rin ang iniisip ko. Hindi kaya si Mang Isko ang nakakita sa atin kagabi? Hindi malabong mangyari yun. Huwag ka mag-alala. Babantayin ko siyang mabuti para makumpirma ko. Ate, Dek, mabuti't gising ka na. ang sama ng panaginip ko. Napanaginipan ko yung bus na sinakyan natin. Yung nahulog din sa bangayan tapos ay kumuha ang aswang sa atin. Kamukha nung aswang na umatake sa atin kagabi. Ate, tatakot na ako. Tahan na, Dek. Hindi ka naman pababayaan ng Kuya Carlo mo. Mariel, hindi malabo yung sinasabi ng Teka. Posibleng ganun nga ang nangyari noon. Siguro nga, Carlo. Kaloy! Tay? Oh, nandito ang mga kaibigan mo. Hindi ko alam. Dito mo pala sila pinatulog. Opo, pasensya na po, Itay. Hindi ko pa nasabi sa'yo. Hinahanap na sila ng lola nila. Maya! Eloy! Oh, ayun naman pala siya. Maya! Eloy, ano ba naman kayong mga bata kayo? Akala ko nasa loob kayo ng kwarto ninyo. Pagkatapos Pasensya na po. Ako po talaga ang nagpalabas sa kanila. Inaya ko po silang gumala kagabi. Abay, bakit gagala? Gabi na! Pasensya na po. Mabuti naman at nandito lang kayong dalawa. Ay, nag-aalala ko sa inyo. Pasensya na po, Lola, kung pinag-alala ka po kayo. O siya, bumangon na kayo dyan at patutulungin ko kayo sa tindahan na dinuguan. Opo. Dek, tara na. Sige ate. Ikaw din pala, Kaloy. Tumulong ka na? Ayos lang ba ha? Isko. Oo naman. Wala namang ginagawa yan eh. Ay, naman pala. Sumama ka na sa magkapatid, Kaloy. Opo. Nagpatiuna sa paglalakad si Lolita at nagkatinginan ng tatlo bago bumangon at sumunod doon. Lumakad sila papunta sa karinderya. Habang naglalakad, pinagtitinginan sila ng mga tao. Yung tingin na para bang nakakita ng isang masarap na pagkain. Ramdam ng tatlo ang tensyon at pangingilabot kapag nakita nila ang mga tingin na yun. Kaya naman, yumuko na lamang sila habang naglalakad. Dumiretso sila sa karinderya o tindahan ng dinuguan. Maaga pa lamang ay marami na ang nakapila. Naamoy kaagad nila ang dinuguan. Hindi ito kagaya ng pangkaraniwan. Mas malansa at mas hindi kaaya-aya ang lasa. Tumingin sila sa pinaka-counter kung saan nandoon ang kahera ni Lolita. Marami talagang customer ngayon kasi hindi ako nagbukas kahapon. Simple lang naman ang gagawin ninyo.
Magpupunas lang kayo ng mga mesa at magsasalansan ng mga pinggan at mangkok na napagkainan. Dadalhin niyo sa kusina para hugasan. Malinaw ba? Opo. Kayong dalawa, Maya at Eloy, dito kayo sa labas. Kayo ang gagawa. Nung sinabi ko, ikaw naman, Kaloy. Doon ka sa loob. Ikaw ang maghuhugas ng pinggan. Sige po. Magsimula na kayo at ako ang pupunta sa lutuan. Opo. Mag-iingat kayong dalawa rito ha. Oo naman. Lalo ka na, Carlo. Kasi nasa loob ka. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Gagawin ko rin ito. Oportunidad para matuklasan ko pa kung anong meron sa loob. Sige na. Ate, bakit kayang tahimik nila dito? Hindi sila nag-uusap-usap. Parang masyado silang patay gutom at seryoso sa pagkain, no? Huwag mo na lang masyadong pansinin, Dekdek. Baka mahalata ka nila. Ate, hindi ko maiwasan eh. Kakaiba talaga. Tingnan mo yung matandang yun, no? Nasaan? Yung matanda sa dulo. Hindi gumagamit ng kutsara. Tapos yung mga natatapong sabaw sa braso niya, hindi niya pinupunasan ng tissue. Ate, dinidilaan niya. Oo nga na. Tapos ate, Grabe, nakakadiri. tingnan mo, yung bata sa sulok. Ang lakas ng pagmuya niya. Tapos, tingnan mo ate. Bigla siyang tumigil. Parang tinutubuan siya ng pangalis sa ngipin niya. Tapos, ang kinakain niya, parang sariwang dugo. Dekdek, huwag kang masyadong Ate! malakas ang boses. Baka marinig nila tayo. Ate, Yari tingnan mo. tayo. Tingnan mo. Sabay-sabay silang tumitingin sa atin, ate. Dekdek, kumalma ka. Ay, Diyos ko, ano ba to? Ate, Bakit ba ganito? ate, malis na tayo dito. Hindi tayo ligtas. Dekdek, Maya, Dek-Dek. Hindi sila nakatingin, ate. Anong tinatanga-tanga niyo dyan? Ang dami pa ninyong lilinisin. Yung mga mesa, isasalansan ng mga pagkain. sorry po, Lola. Naninibago lang po sa trabaho. Sa una lang yan, masasanay din kayo. O sige na, magtrabaho na kayo. Opo. Dekdek, Ate. sunod ka na sa akin. Opo. Dekdek, dadalhin ko lang ito sa loob kay Kuya Carlo. Ayoko, ate. Natatakot ako. Sige na, Dekdek. Sumama ka na sa akin. Dalhin mo to. Sige po. Carlo? Mariel, Dik-Dik. Mabuti at ikaw lang ang tao dito. Oo, ako lang ang nandito. May natuklasan ka bang kakaiba? Wala naman. Dito sa hugasan ng pinggan. Sa taas sila nagluluto. Sa second floor. Mamaya, pag-aaralan ko kung paano makapasok doon. Tapos pupuntahan natin mamayang gabi. Sige. Inilapag ni Mariel ang dalang pinggan sa lababo at nagpalingalinga siya sa lugar na iyon. Nakita niya agdan papunta ng second floor na sinasabi ni Carlo. Pagkatapos ay lumakad na sila ni Dekdek pabalik sa dining area. Kinagabihan, tumakas sila magkapatid sa kwarto para puntahan si Carlo sa likod ng bahay nila. Maingat at dahan-dahan silang lumakad papunta sa karinderya. Ninakaw pala ni Carlo ang susi, kaya nakapasok sila sa loob. Pagdating sa hugasan ng pinggan, tumigil muna sila. Narinig ko yung pag-uusap nila kanina. At nung mga iba pa niyang kasama na tagapagluto. Anong pinag-usapan nila? Walang trabaho sa gabi. Dahil yung mga karne daw, doon dinadala sa bahay ni Aling Lolita. At doon tinatantad. Hilig daw kasi ng Gina ang magtantad ng karne. Parang ito raw ang bumubuo sa kanya. Ibig sabihin, yun pala yung tinatatad niya kada gabi?
pumasok na po tayo doon. Kasi baka mamaya may makakita sa atin. Oo nga. Tama si Dekdek. Halika na, Carlo. Tara. Ang baho! Grabe! Ate. Sobrang sangsang ng amoy! Ate Mariel, Kuya Carlo, tingnan niyo oh. Ano yung Dekdek? Mga braso ng tao! Tay! Oh, Diyos ko! Ate! Ay, Ate! May lalaking nakapreserve dito sa freezer. Pamilyar siya... Pamilyar siya sa akin. oo nga. Pamilyar yung lalaki na yan. Ikaw, Dekdek, pamilyar ba siya sa'yo? Oo, ate. Nakita ko na rin siya. Parang siya yung nasa bus. Oo nga. Parang sa bus ko rin siya nakita. Ate! Ibig ba nitong sabihin? Ate, parang may paparating. Oo nga. May paparating. Magtago tayo. Doon tayo sa likod ng drum. Humangos na tumungo ang tatlo sa likod ng isang malaking aluminum na drum. Sinikap nilang magpakasya sa sarili nila doon para hindi sila makita. Ilang sandali pa'y may pumasok sa loob, walang iba kundi si Isko. May dala itong sako. Kumuha siya ng malaking kutsilyo at pinugutan ng ulo ang tao. Sinahod niya ang tumutulong dugo ng uhaw na uhaw. Pagkatapos sa kanya hinila na parang lubid ang mga ugat sa liig. Saka isinubo na parang noodles. Ate, hindi ko na kaya. Shh! Huwag kang maingay, Dekdek. Marian, tama ang hinala ko. Oo nga, unti-unti siyang nagbabago ng anyo. Sabi ko na nga ba, siya yung aswang na umatake sa atin. Ate, ate, sorry. Nabunggo ko. Dekdek, mag-ingat ka. Baka marinig tayo. Sorry, ate. Parang may nagsasalita. Yan kasi, Dekdek eh. Yan ang nga bang sinasabi ko sa'yo. Sakali mahuli tayo, doon tayo dadaan. Bukas yun. Katapat lang natin yung pinto. May nagsasalita talaga. Narinig ko. Oras na malaman ko kung sino yon, hindi sila makaliligtas sa akin. Ate, Isa! Dawala! Dalawa! Tatlo! Ah! Takbo tayo! Takbo! Dekdek, kumapit ka sa akin! Kumapit ka! Hindi kayo makaliligtas sa akin. Hindi ko kayo pakakawalan. Dek, Marian! Bilisan nyo! Ito na! Dekdek, kapit ka ng mahigpit! ate! Dali! Dalihan nyo! Dekdek, dali! Ito na, Kapag nahabol ko kayo, hindi ko kayo pakakawalan pa. Bilisan nyo! Hinahabol pa rin tayo! Dekdek, bilisan mo! Nabutan niyo tayo! Ang bilis niya! Carlo, saan tayo dadaan? Mukhang saradong daan! Dito sa kabila! Bilisan nyo! Tama! Bilisan nyo! Diyan nga! Huwag kang bibitaw, Dekdek! Kapit ang mahigpit! Opo, ate! Bilisan nyo! Maabutan na tayo! Yung damit ko! Nakasabit sa kahoy! Eto na! Tatangkinin na namin! Malapit na siya! Bilisan nyo! Marian! Eto na! Eto na! Ate! Ayan na siya, ate! Eto na! Natanggal ko na! Ate! Dekdek! Teka! Kahoy! Kahoy! Anong pwede kong ihampas? Ako na! Kaya ko na to! Sige, bilisan mo! Itong kahoy na to ang bahala! Mamamatay ka! Dekdek! Okay ka lang? Okay lang ako, ate. Mabuti na lang nakailig ako sa ngipin ng nilalang na yun. Sobrang nakakatakot. Halika na! Yumakap ka kay ate! Opo. Ay, Diyos ko! Akala ko kung ano nang mangyayari sa'yo. Mabuti na lang at nailigtas ka ni Carlo! Kaya lang, ate. Ano yung Dekdek? Sa likod ni Kuya Carlo, may aswang. Hahampasin ang ulo niya ng kahoy.
na kayo makakawala pa! Ah! Ah! Nawala ng ulirat ang magkapatid matapos lang isilid sa sako ng isa pang aswang. Kinabukasan, nagising si Mariel sa kwarto nila. Agad siyang nagkusot ng kanyang mata at inusisa ang kapatid kung nasaan. Nakahinga siya ng maluwag nang makita si Dekdek na nasa tabi lang pala niya at mahimbing na natutulog. Niyugyug nga ang kapatid para magising ito. Pakusot-kusot pa naman ang mata nito pagkatapos siyang gisingin. Tila ba nagtataka rin dahil nagpalinga-linga rin siya sa paligid. Niyakap ni Mariel ang kapatid ng mahigpit pagkatapos ay hinalikan niya ito sa noo. Akala ko, ate, patay na tayo dahil sa nangyari. Hindi pa tayo patay, Dekdek. Nandito pa tayo. At buhay na buhay. Kaya lang, hindi pa tayo nakakaalis sa lugar na to. Yun na nga eh. Pero, ang weird ano, tingnan mo yung mga damit natin. Ito yung suot natin nung dumating tayo dito. Oo nga, ate. Anong ibig sabihin nito? Oh, gising na pala kayo. Ate, si Lola. Oh, bakit nakasiksik kayo dyan? Bumangon na kayo at tanghali na. Parang ganun din yung sinabi niya dati. Bakit parang naulit? Tsaka, yung damit niya, parang yun din yung suot niya nung una natin siyang makita. Ewan ko ba sa inyo? Nakalog siguro ang utak ninyo nung matumbahan kayo ng gumuhong dingding. Ang lakas ng bagyo ng araw na yon. Ngayon lang kayo nagising at mabuti na lang. May alam ang lola nyo sa panggagamot. Kaya di na kayo dinala sa ospital. Ayun din yung mismong sinabi niya noon. Oo nga, ate. Anong nangyayari? O siya, magluluto lang ako ng almusal. Sumunod na kayo sa akin sa labas. Tara na, Dekdek. Sige, ate. Tingnan natin kung may magbabago kapag nasa kusina na tayo. Oh, ayan. Kumain na kayo. Buong maghapon na walang laman ang sikmura ninyo dahil hindi kayo gumigising. Hindi ko kayo pwedeng biglain. Kaya ayan, lugaw muna ang kainin ninyo. Ganun pa rin, ate. Ganun pa rin yung sinabi niya noon. Oo, natatandaan ko yun. Patuloy ko kayong paiinumin ng herbal na gamot na magaling sa utak. Baka isang araw, maalala nyo na rin. Anong nangyayari sa atin, ate? Nababalo na yata tayo? Hindi yan, Dekdek. Baka sinasadya na lang na gawin yun. Ay nako mga apo, tiis-tiis lang muna at ganyan talaga kapag naaaksidente. Lalo na ang ulo niya ang natamaan. O sige na, kumain na kayo. Pupunta ako sa karinderya. Ate, lumabas tayo. Tingnan natin kung may magbabago kapag nakalabas tayo. Tama ka, Dekdek. Tara, gawin na natin yun. Iniwanan na magkapatid ang lugaw na nakahain sa kanila. Saka naglakad palabas. Pagdating doon, iba naman ang aura ng mga tao. Hindi kagaya nung una nilang makita iyon. Masaya itong nakatingin sa kanila. Nag-uusap-usap at nagbubulong-bulungan. Walang ibang pinag-uusapan kundi ang tungkol sa piyestang gaganapin sa gabi. Ganap na nakabilugan ng buwan. Ilang sandali pa nakita nila si Carlo na naglalakad. Suot nito ang damit niya noong una silang nakarating sa lugar na iyon. Agad silang pinunta ni Carlo pagkakita sa kanya. Carlo, kamusta ka? Oo nga, Kuya Carlo. Sakit bang ulo mo? Diba, hinampas ka ng aswang kagabi? Okay lang ako. Sa totoo lang, nakatulong pa nung hampasin ako sa ulo. Dahil bumalik yung alaala ko. Naging malinaw na sa akin ang lahat. Anong naaalala mo? Hindi pa tayo patay. O nabubuhay sa isang realidad. Buhay tayo
Naaalala ko na, bago ako nawala ng ulirat, nakita ko yung aswang. Yung mismong aswang ang umatake sa atin. Si Dekdek, ang una niyang kinuha. Pagkatapos, nakatingin din siya sa akin at sa'yo. Kaya pala napunta tayo dito. Dahil kinuha nila tayo. Ganun na nga. Tsaka alam mo ba, yung lalaki na nakita ko nun sa Fraser ng karinderya, siya yung konduktor. Oo, natatandaan ko na. Posibleng tayo lang ang nabuhay sa pagkahulog sa bus na yon. Hindi malabong mangyari. Pero anong dahilan nila at kinuha nila tayo? Narinig mo ba yung pinag-uusapan ng mga tao? Yung tungkol sa piyesta na gaganapin mamayang gabi. Oo, narinig namin yun ni Dekdek. Mamayang gabi, tayo ang gagawin nilang espesyal na handa. Narinig ko yung kanina. Pinag-uusapan ni na Aling Lolita at Mang Isko. Kaya nagdesisyon sila na manipulihin ang utak natin. Alam mo ba ang ginawa ni Mang Isko? Kung anong ginawa niya sa akin kanina? Parang binalik niya yung nangyari. At yung sinabi niya nung unang beses na nakarating ako rito. Kuya Carlo, ganun din yung ginawa ni Lola sa amin kanina. Oo nga, ganun din sa amin. Tama si Dekdek. Ginawa nila yon para manipulahin ang utak natin. Para maguluhan tayo sa realidad natin. At makalimutan natin yung mga na-encounter natin nitong nakaraan. Para hindi natin isipin ang pagtakas at mag-focus tayo sa kakaisip na kung anong mangyayari. Ganun na nga. Pero wag tayong papaapekto. Sila lang naman ang ganun. Pero ang mga tao sa labas hindi. Kaya wag kayong mag-alala. May naiisip akong paraan para makatakas tayo. Paano tayo makakatakas? May plano ako. Ano yun? Sikreto. Ano? May nakita akong luya sa likod ng bahay ni Mang Isko. Kapag inihalo yun sa alak, magiging mabisang pangontra yun sa aswang. Sigurado ako, mamaya, maraming alak sa handaan. At alam ko rin kung saan nakaimbak yung mga alak. Paano mo nalaman ng mga bagay na yan? Dahil naaalala ko na, tatay ko, isang albulayo. Kaya pala may angking lakas ako sa pakikipaglaban. Dahil sa kwintas ko na ito, isa pala itong anting-anting. Kaya palang galing-galing mo, Kuya Carlo. Oo naman, Dikdik. Sigurado akong gagana yung plano mo, Carlo. Pero, kailangan nating magpahuli. Huwag kayong mag-alala. Mauuna ang pag-inom ng alak bago tayo ihain. Narinig ko yun dahil sabi nila, mas masarap daw kumain ng espesyal kapag lasing. Napangiti si Mariel sa sinabing iyon ni Carlo. Nabuhayan na siya ng pag-asa, pati na rin si Dekdek. Nagsimula na sila sa plano. Naghukay sila ng luya sa likod ng bahay ni na Isko. Pagkatapos ay hinugasan nila ito sa katinadad. Maingat sila sa kanilang kilos at siniguradong walang makakakita sa kanila. Dinala nila ang mga tinadtad na luya sa imbakan ng alak. Inilagay nila iyon sa isang drum kung saan nakalagay ang mga alak. Mabuti na lang walang nakahuli sa kanila. Bandang 3:00, pinainom sila ni Lolita ng pampatulog. Pagkatapos noon, nagising na lamang silang tatlo sa isang madilim na kwarto na tanging gasera lamang ang kanilang tanglaw. Nasaan tayo? Eto na yan. Nakakulong tayo sa madilim na silid. Kasi mamayang kabilugan ng buwan, ilalabas na tayo rito. Dekdek, gising. Gising, Dekdek. Ate, nasan tayo? Nakakulong tayo dito. Pero huwag ka mag-alala. Mamaya, makakaalis na tayo dito.
Marian, gumagana na yung alak. Talaga? Tingnan mo sa siwang. Oo nga, Kuya Carlo. Gumana na. Yung iba sa kanila, nangingisay na meron din parang nalulusaw. Oras na para tumakas tayo. Paano? Yung dingding na yon, mukhang madali siyang mapitaka. Ako nang bahala. Doon tayo lulusot. Sige. Ate! Ate, nakapasok kang aswang! Diyos ko! Carlo! Bilisan mo! Kunti na lang. Alam kong kayo ang may kagagawa nito. Hindi ko na kayo hahayaang makatakas. Ha! Ha! Ate! Okay na ito. Yung gasera, iagis ninyo sa aswang para hindi tayo mahabol. Eto na, kuya! Yeah! Sige na! Lumusot na kayo! Dek! Kapit ka sa akin! Dali! Dalihan nyo! Dalihan nyo! Opo, ate! Bilis! Nakalusot sila sa butas, naiwan ng aswang na nasusunog at ang katawan, kaya hindi na ito nakahabol sa kanila. Pagdating nila sa labas, nakita nila ang mga aswang na halos mabaliw at nangingisay. Dahil sa epekto ng alak na may luya, pinili nilang dumaan sa lugar na hindi sila makikita. Magkahawak kamay silang tatlo na tumatakbo. Dumiretso sila sa sukalan. Wala silang pakialam kung masagi ang katawan nila ng mga matataas na damo. Hindi pa rin nila mahanap ang daan palabas, kaya naman tumigil muna sila na sobrang hingal na hingal. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi ubos ang aswang. May natitira pa at pinaglalaroan pa rin tayo. Ayaw tayong paalisin. Hindi na yata tayo makakaalis dito. Dek! Huwag ka munang mawala ng pag-asa. Makakaalis tayo dito, okay? Oo nga. Nagtagumpay tayo sa plano natin kanina. Walang hindi natin kayang-kayanin. Tama si Kuya Carlo mo. Makakaalis din tayo dito. Huwag ka mag-alala. Sige po. Yan na yata yung natitirang aswang. Ate! Ate! Dek! Huwag kang matakot. Hindi ka namin pababayaan. Sa likod ni Kuya Carlo! Ha? Carlo, sa likod mo! Ito, bato! Dek! Batuhin natin! Ito na yan! Natamaan mo, Dek! Magaling! Lalaban siya sa atin natin! Bahala! Ate! Kuya Carlo! Si ate! Hinarangan niya ako kaya siya ang sinakmal ng aswang! Saglit lang. Hahanap lang ako ng pwedeng iampas. Ito kuya! Madali makain na to! Tama. Tatapusin ko ng aswang na yan. Mamamatay ka! Kuya Carlo! Patay ng aswang! Oo, makakaalis na tayo. Teka! Si Ate Mariel! Ate Mariel! Okay ka lang? Oo, Dek. Ate! Okay lang ako. At, teka, tulungan mo ako makatayo. Eto na ate! Salamat, Dek. Ate! Ligtas na tayo ate! Makakauwi na tayo. Mariel, makalalabas na tayo ng lugar na ito. Kaya nga, Doon sa daan. Tara. Dek. Tara ate! Tara ate! Tara. Agad silang sumugod na tatlo. Sa daan ay iniisip nilang makalalabas sila. Pagdating doon, natanaw nila ang liwanag ng poste. May ilang hakbang lang ay nakalabas na sila. Doon nila napagtanto na malapit lang pala sila sa bangin na pinagulugan ng bus. Natanaw nila ang bus na sinasakyan nila noon. Duguan pa rin ang loob.
Pero wala ng mga tao doon. Pilit silang umakyat pa itaas ng bangin. At nang marating nila ang itaas ay pumara sila ng mga dumadaang sasakyan na biyaheng Bicol. Madaling araw na ng mga oras na yun. Para po! Mariel, mukhang hindi nila tayo napapansin. Kaya nga eh. Ganito na lang. Maghanap tayo ng tao na malapit dito. You know, yung mamang naglalako. Oo nga. Lumapit tayo sa kanila. Puto! Puto't kutsinta! Mama, O bakit? Bibili kayo? tulungan niyo po kami. Kami po yung sakay ng nahulog na bus sa bangin. At ngayon lang kami nakabalik. Ay teka, namumukan ko kayo. Kayo magkapatid. Ikaw babae, saka itong bata. Hinahanap kayo ng tatay nyo. Naglilibot siya rito. Talaga ho? Naku, oo. Alam nyo bang sabi ng mga rescuer? Lahat daw ng kung nakasakay sa bus na yan ay patay na. Tapos may nakitang cellphone. Ng babae, Mariel ang pangalan. Tumatawag sila sa mga number. Ang sumasagot lang ay ang tatay. Kaya napabiyahe sa rito. Sa akin po ba? Wala naghahanap? Ay oo, meron din sa'yo. Yung albularyo ba yun? Hinahanap ka niya. Kagaya din nitong magkapatid na pabalik-balik. Naabala tuloy ng sobra si tatay. Tara. Sasamahan ko kayo sa barangay hall. Siya na ang bahalang kumontak sa mga magulang nyo. Kasi ang pagkakaalam ko, sinabi rin ng mga magulang nyo sa kapitan na kontakin siya kapag nakita kayo. Nako. Sige po. Salamat po. Halika, sumama kayo sa akin. Nagpatiuna sa paglalakad ang lalaki at sumunod naman sila. Sinamahan sila nito sa barangay hall. Sinalubong sila ng matabang lalaking kapitan at kinausap. Hindi nila alam kung paano sasabihin ang nangyari sa kanila dahil natatakot sila na baka hindi sila paniwalaan. Agad naman itong kinontak ang mga magulang na naghahanap sa kanila. Mabait ang kapitan. Dahil habang naghihintay, pinag-almusal muna sila nito. Ilang sandali pa'y dumating na si Alberto, ang tatay nila Mariel at Dikdik. Maluwa-luwa ang mga mata nitong lumapit sa anak. Mga anak, Ate, si Papa. Pa? Mga anak, ilang araw ko kayong hinanap dito. Akala ko hindi ko na kayo mahahanap. Namatay ang halos lahat ng kasama ninyo at marami kayong nawawala. Buti na lang at nakita na kayo. Akala ko ba, wala ka na pakialam sa amin. Anak, mga anak ko, patawarin niyo ako. Kung galon ang inasal ko doon, pero nagsisisi na ako. Alam niyo ba, nung malaman ko na umalis pala kayo, nakonsensya ako at bigla na lang naisip ko dapat hindi ko kayo pinabayaan. Hindi ko kayo pinagtabuyan. Dapat kinupkup ko na lamang kayo. Nahiya na lamang ako na tawagan ko kayo kasi ang sama-sama ng sinabi ko sa inyo. Ang sama-sama talaga ng sinabi ko sa inyo noon. Kanya kayo pa eh. Palagi mo kami tinitiis ni ate. At napakalaking pagkakamali ko yun, Tek-Tek. Talagang mali ang ginawa ko noon, pero aaminin ko, simula noon, hindi na ako mapakali. Balisang-balisa ako at hindi pinatatahimik ako ng aking konsensya. Sa tingin mo ho ba, paniniwalaan ka namin pa? Ang tagal mo nga kaming pinabayaan. Mabuti nga. At kahit ganun eh, kinuha ko pa rin ang number mo. Kahit na
madalas na hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. O kaya naman, hindi mo man lang kami tinitext o tinatawagan sa mga espesyal at importanteng araw namin. Anak. Pero ngayon seryoso na ako, anak. Ramdam ko noon na may nangyaring hindi maganda. Lalo na nung bigla na lang bumagsak yung flower vase sa mesa tapos mga ilang minuto may tumawag sa akin. Sakay daw kayo na nahulog na pa sa bangin at nawawala daw mga katawan ninyo, sabi ng mga rescuer. Kaya pumunta ka dito pa? Oo. Nagmamadali talaga akong pumunta rito. Nakituloy lamang ako sa lola ninyo. Kahit nahihiya ako, nilakasan ko ang loob ko. Nag-aalala nga siya. Pero, hindi ko siya inubligang maghanap sa inyo dahil mahina na rin ang lola ninyo. Ang sabi ho ng lalaki, pabalik-balik daw po kayo doon. Oo. Hindi talaga ako mapakali. Hanggat hindi kayo nahahanap. Araw-araw bumabalik-balik ako. Nagpapakasakali. At kayo mga anak na dito na kayo. Patawarin niyo ako mga anak kung nagkamali ako. Inabandon ako kayo noon sa halip na kupkupin ko kayo. Kahit pwede ko namang gawin yun. Huwag mo na hong isipin yun pa. Sabi mo naman, nagsisisi ka na at talagang pinupursigin nyo na hanapin kami ni Dekdek. Oo, anak. Doon ko na-realize na sobrang mahalaga pa rin kayo sa akin. Hindi ko kakayaning mawala kayo sa buhay ko. Papa, Ano yun, anak? ayakap po. Oo naman, anak. Halika. Matagal ko na rin hindi ka nayayakap. Ang bunso ko. Papa, magbabait ka na sa amin. Oo, anak. Oo. Simula ngayon, ipinapangako kong babawi ako sa inyo magkapatid. Maril, anak. Halika na. Halika, payakap na naman, anak ko. Matagal ko na rin po kayong hindi naiyak. Papa, Ako rin, anak. Papa! Ang laki-laki ng pagkukulang ko sa inyo. Mula ngayon, hindi ko na kayo iiwan. Ang anak ko. Nagyakapan ang mag-ama habang umiiyak. Sa kabilang banda, si Carlo naman at ang kanyang ama ay nagmamasid sa kanila. Masaya rin sa kanilang nakita. Hindi muna umuwi sina Mariel at Dikdik kasama ang kanilang ama. Pumunta muna sila sa kanilang lola para makasama rin nila ito. Sinimulan ng kanilang ama ang pagbawi sa kanilang magkapatid. Ipinasyal sila nito sa mga magagarang lugar sa Bicol at ikinain sa mga gusto nilang kainan. Makalipas ang isang linggo'y nagdesisyon na silang umuwi. Pero naisipan ni Mariel na puntahan muna si Carlo para magpasalamat. Oh, Mariel, Carlo, nag-aano ka, digdi? Kala ko, di na ka makakapuli. data ka Mateos eh. Day ko Mateos na, data ka mahiling bago kami maguli. Ano man? Gusto ko sana magpasalamat sa gabos. Simula kaya kang nagsakay kami sa bus hanggang mapunta tayo sa mundo ng mga aswang. Mayo to. Ano kaya eh? Ano? Nahihiling ko ang sadiri ko sa Indomagtugang. Dati kaya, sarula akong sadit na aki na perming kaibanan kang ati ko. Pag nagduduman sa tatay mi sa Bicol, kaso mayo na siya. Nahihiling ko sa imo, ang ati ko, arog nindo. Hirap na hirap din kami kaito. Kaya pala. Pero, mabuoton ka man sa mga ginibo mo sa muya. Di kan malilingawan. Mahalaga, magkabarkada na kita. So, dahil ko man ito malilingawan. Sa bagay,
nabuo man ang pagbabarkadahan ta sa kinaban kang mga aswang. May itatao pala na ako sa imo. Ano yan? Ini, anting-anting. Ingatan mo Iingatan ka mo kain sa biyahe nito. Naku, salamato na maray. Daing ano man, mag-iingat ka mo. Ikaman, mag-iingat ka permi. Magilingan kita pagkatapos kang sarong taon. Mabalik ako digdi sa Bicol. Sige. Asahan ko yan. Sige, Ingat ka mo. ikaman, mag-ingat ka permi. Lumakad na si Mariel palayo. Pakaway-kaway pa si Carlo. Pinundan niya ang ama niyan at ang kapatid na naghihintay sa kanya at nagbiyahe na sila pabalik sa lugar nila. Sa kwento nilang magkapatid, minsan talaga, merong mga unexpected na mangyayari sa inyong biyahe. Sino ba ang mag-aakala pagkatapos mahulog ng bus na sinasakyan nila, napunta sila sa liblib ng mga aswang. Pero pagkatapos ay nakaraos din sila sa kanilang pinagdaanan dahil hindi sila sumuko at patuloy nilang hinanap ang daan pabalik. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Diyos mabalos sa Indogabus, sa gabus na mga Bicolano, na samuyang kababayan, yaon sa iman kamo na lugar, ning kinaban.